Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Tangka, not out of hatred, not out of dahil tinamaan sila, hindi. Binanatang kasi concern yung tao sa'yo. Yeah? Kasi meron siyang nakikitang mali at pag pinuna ka, masakit yun. Yun nga lang mapagsabihan ka, masakit na eh. Yeah? Yung mapagsabihan ka lang ng tatay at nanay mo, masakit na yun. Kasi alam mong totoo pagka ganun. Yeah? Yung mga kapitbahay mong pangapalingkera at saka chismoso-chismosa, pagka ikaw pinagchismisan, wala kang pakialam. Para bang, sino kayo? Yeah? Ganun lagi ako, kahit ako, yun ang prinsipyo ko eh. Kung hindi ka nagpapakain sa akin, kung hindi ka hindi ikaw yung pamilya ko, kahit banat-banata mo ako lang pakialam. Buhay mo yun, bahala ka sa buhay mo, di ba? Magalit ka kung gusto mo. Hindi kita papatulan, wala akong problema dan. Pero pagka yung pamilya mo na, yan. Kasi masakit na, katotohanan na po yan eh, di ba? At nung aking nga po pinanunood itong speech ni Senator Amy, ay naku po, ang lupit, sabi ko. Hindi ko na ipagpatuloy. Naluha ako. Hindi, walang biro, hindi ako nagbibiro. Naluha ako, sabi ko, shit. Kaping mainit. Iba to. Ito yung hindi ko ina-expect kay Senator Amy. You know why? Because si Senator Amy, ang hilig niyan, iligtas yung kapatid niya sa lahat ng issue sa bansa. Kaya nga galit na galit kami dyan eh. Kasi sinisi niya na lahat except yung kapatid niya. Laging ganon. Kahit bagang merong pananagutan dahil presidente yung kapatid niya, siya may control sa mga sekretary, lagi niyang inilulusot yung kapatid niya na bullshit ako. Bullshit to ang mga banatero sa ganyan. Kasi lahat binanatan mo except yung kapatid mo. Na alam mong may direktang control sa lahat ng nangyayari sa gobyerno. Kahit meron tayong quote-unquote 3 branches of government, co-equal sila, bawat isa sila. Hindi totoo yan sa Pilipinas. In reality, presidente pa rin ang may hawak sa lahat ng bagay. Diba? Kaya kung ano man ang mangyari sa Pilipinas, presidente yan. Kaya pag nilulusot niya yung kanyang kapatid, nabibuisi talaga ako. Diba? Laging sinisisi ibang tao. Pero this time, ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, di ba kilala nyo akong hindi ko gusto si Amy. Pero this time, hinangaan ko si Amy. Etong sinabi niyang ito, hindi upang iligtas ang mga Marcos. Kasi lagi niya na ginagawa niya, iligtas ang imahe ng Marcos. This time, it's going to be an international issue. Kilala niyo naman ang Marcos brand eh. Ang Marcos brand, kilala yan sa buong mundo. Bilang naging magnanakaw. Kaya nga, di ba, pinagtatawanan sa mga international movie yung kanilang pamilya, yung nanay niya, lalo na dun tungkol pagdating sa sapatos, di ba? Nai-involve sa ibang mga pelikula yan. Pagka corruption o kaya ill-gotten wealth is equal to Marcos. Alam ng buong mundo yan. Di ba? So ngayon, trending ito sa buong mundo na yung kapatid ng presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na anak ng dating diktador na si Marcos Sr. ay isa palang lulong sa droga. Yun, grabe, di ba? Gago! Kaya mga kababayan, matindi ho ito. Hindi niya naniligtas ang kapatid niya dito. Talagang
Sabi nga niya, tumutugon na lang siya sa panawagan ng taong bayan, especially sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na ilabas yung katotohanan. Yan ang panalangin ng bawat Pilipino, hindi lamang po ng Iglesia ni Cristo. Kahit noon, KOJC pa lang, yan na ho ang panalangin ni Pastor Kibuloy. Mailantad ang kasinungalingan sa bansang Pilipinas. At ngayon nga, dahil sa ginawa ni Pastor Kibuloy, nakulong siya. No? At ngayon, tumuloy-tuloy. Hindi tumigil. At ngayon, nagsalita ng INC. Kaya ang lupit po, ladies and gentlemen, ang lupit ng revelasyon ni Senator Amy. Alam niyo ito bigyan ko lang kayo ng isang matinding... Pag nakakausap ko yung mga OFW natin, sila ho ay nakakaramdam ng kahihiyan. Di ba? Bakit to kanyo? Kasi dito sa Pilipinas, para bagang naging immune na tayo. Ngayong araw na ito, matindi yung kagabing pasabog ni Senator Amy, sabog na sabog yun. Di ba? Kitang-kita natin yung sabog nun. And yet, marami pa rin po sa mga Pilipino na para bagang walang pakialam. Meron pa rin. Hindi marami. Konti na lang naman. Na parang wala nang pakialam. It's not because wala silang pakialam. It's dahil sa hirap ng buhay, mas iniintindi nila yung kanilang pangangailangan. Mas iniintindi nila yung kanilang trabaho. Pero ang mga OFW, iyan ramdam. Bakit to? Sa ibang bansa, pag tinanong ka kanong lahi mo, pag sinabi mong Pilipino ka o di kaya ay taga-Pilipinas ka, iba na kagad ang tingin ng mga foreigner. Yung mga foreigner nating mga amo, kaibigan, ang sama na kagad ng tingin, kayo'y kurap. Walang kwenta yung bayan ninyo, ganito. Dati gumanda na, ngayon, ang laging question, why did you vote for Marcos? Laging ganun ang tanong nila kasi nagtataka sila, tangina pinatalsik nyo na yan Ba't binoto nyo pa? Yan ang laging nasa utak ng mga foreigner Yan talaga. Tapos ngayon, ang tindi ng korupsyon. Di ba? Kitang-kita. Ano yan headline po yan Yang korupsyon na yan. Lalo na ngayong nakita ko kasi yung pahayag ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang 3-day rally na gagawin. Supposedly, na 3 araw, nababalita sa buong mundo sa mga pahayagan ng iba't ibang bansa. Naibalita po. Ang tindi ho, di ba? Ganun katindi. Tapos, ito masama. Ito pa matindi pala, hindi masama, matindi. Mantakin mo, headline sa buong international scene, Sister of the President of the Philippines, binunyag and expose yung kanyang kapatid na bilang drug addict. Diba? Antindi nun mga kababayan. Antindi ho nun. Trending yan nationwide. Ay, hindi lang international. Diba? Malupit. Kaya nga sabi ko, this time I think Amy Marcos hindi na siya yung tawag doon, yung nagpipigil. Talagang inilahad niya na yung nalalaman niya. At dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko pinanood buo dahil naiyak ako. Naiyak ako. Natutuwa. Naiyak ako kasi nararamdaman ko yung isang kapatid na ikaw ay pinupunan ng ganyan. Pero natuwa ako and game over na. Diba? Ito panoorin natin ito. Sabay-sabay nating tapusin para kasi di ko natapos to Grabe ho yung mga pahayag niya dito. Pasok! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Tingnan niyo yung response ng tawa. Noong una parang hindi katanggap-tanggap siya Kasi galit na nga yung mga Pilipino Alam mo, dito sa Iglesia ni Cristo, hindi pa nila sinasabing Marcos resign. Pero yung tao, makikita nyo dito kung ano yung kanilang damdamin. Dito parang hindi pa siya ganun ka-accepted Makikita mo yung sigawan, iba pa. Pero mamaya maiiba na. Israel, ka-Bien, ka-Ertz, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid.
Higit sa lahat ang classmate ko Ayun. mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Yun, palakpakan. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. Yan po ang dahilan kung bakit niya sasabihin yung mga sinabi niya. Ha? Dahil nanawagan po ang iglesia ng accountability. At dahil na rin sa panawagan ng iba't iba pang sekta ng ating lipunan. Hindi lamang po from the business group, kahit iba pong relihiyon tulad ng KOJC, JIL. Iyan po ang panawagan transparency. Diba? Sabihin nyo maging makatotohanan ang sasabihin mo. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang ayan, nakonsensya na. Yun di ba? At galing lang yan. Sa tingin ko talaga, galing lang din yan talaga sa Panginoon. senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong. Ayan na. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Ayan na. Kita nyo yung reaksyon ng tao, iba na. Di ba? Iba na ang reaksyon ng tao. Oh. Halos magwala na. Kasi hindi ko binabanggit si Bongbong dyan Oo, hindi pa ako binabanggit si Bongbong dyan. Pero ngayon, eto na. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Nako ba? Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Ayan na. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Ayan na. Batid ko na nagda-drug siya. Nako ba? Ayun na. Kita nyo ba yon? Kita nyo? Umiindak-indak pa yung mga tao. Natalon pa Nakita ninyo? Hindi kasi ako, naintindihan ko talaga na ayaw maging political na mga taga-INC. Kaya hindi binabanggit diyan sa kanilang stage, di ba? Yung Marcos resign o bangag si Marcos. Pero alam mo yung saloobin ng tao Yung tao, eto yung saloobin nila Kaya nga nung nagsalita, abay, tingnan ninyo yung reaksyon, Nalundag pa. Kita ninyo? Bakit? Finally! Bakit to, mga kababayan? Malaking bagay ito. Malaking bagay. You know why? Sabi ko nga sa inyo, kung ang bumatikos ay mga Duterte, syempre sasabihin nila, kasi opposition lang kayo. Ang bumatikos congressman, kasi ganito
Ay, senador kayo si, ganyan eh. Yeah? O mga political blogger, kasi Duterte kayo eh. Ganyan eh. Yeah? Pero ito ho, kapatid, hindi ho naninira ito. Hindi ho ito gumagawa at nag-iimbento. Siya mismo witness sa pangyayari. At ilalahad niya yung mga nakita niya. At mga na siya mismo ang nakakita, naka-experience. Hindi pwedeng ito. Sabi ko nga kahit kontrahin pa ito ni Auntie Claire, walang kwenta, walang saysay. Bakit? Si Auntie Claire, kailan lang nakilala yung animal na yan eh. Kailan lang nang pumasok yan eh. Nag-feeling first lady nga yan eh. Nag-feeling anak ni Marcos. Wala namang alam yan kay Marcos. Eto, kasama ni Marcos mula bata hanggang pagtanda. Kasama ng tatay nila mula bata hanggang pagtanda. Siya ang may alam ng tunay na kwento ni Bongbong Marcos. Wala nang iba. Yan si Auntie Claire, nagpipiling lang yan. Gusto na magpalit ng family name niyang Joke lang. Baka gusto na niya magpalit ng family name. Marcos na lang. Ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng presidente. Alam mo, nung may nagkwento sa akin mga kaibigan ko nandyan sa iglesia, na-shock daw silang lahat dyan. Kasi hindi ina-expect na sasabihin ni Amy Marcos eh. Hindi daw ina-expect. Kasi yun nga meron silang somehow may pamantayan sila pagdating sa mga tagapagsalita diyan sa entablado, bawal lang ganito. Naintindihan ko yun kasi yun ang kanilang panawagan, transparency. Hindi naman pabagsakin ng gobyerno, wala silang Marcos resign. Pero ito, nagulat daw. Sobrang nagulat daw ang mga tao diyan. Talagang dumagungdong daw yung tong Quirino Grandstand. National Guard at Metro Gompa. Ayan. Ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe yun, no? Ulitin nga natin yun. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe. Auntie Claire, di ka pa buhay nun. Buhay ka na pero wala ka pa. Baka nagja-jack and poy ka pa nun. O nagcha-Chinese garter ka pa. Ito yung anong ebidensya ang gusto ninyo? Ito, witness ako. Witness, sabi ni Jaime, ako mismo witness. Ako at yung mga PSG, hindi pa PSG tawag doon, Presidential Guard pa, at yung mga iba pang pulis, kami ang naglilinis ng droga ni Bongbong Marcos. Auntie Claire, anong kalokohan mo para sabihin hindi totoo yan? Ano, AI? Baka naman AI yan. Sandali, tanong natin sa mga taga-iglesia. Taga-iglesia, hindi po ba AI si Amy dyan? Baka AI siya dyan eh. Ang lupit nito ha. Sino magpapasinungaling nito? Sige nga, sinong kasama ni Marcos mula noon pa? Ito nga, siya na mismo ako mismo kasi yan ang tatak ng mga adik eh. Ang tatak ng mga adik, pag yan nakadrugs na, wala na. Makalat na yung gamit. Kaya nga minsan binaban ng mga hotel sa Amerika yung mga rockstar eh. Kasi talagang wasak yung mga hotel nila. Ito, tama talaga eh. Makalat, wala na, nandyan na, kung saan na. Para bagang yung may naalala ko eh. Naalala nyo, mamaya pag-usapan natin yun. Yung namatay na isang mayamang namatay sa Amerika,
Ganun din na nakita, nakakalat yung mga droga. Ito, ganito. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong Na? pakasalan mo na si Lisa. Okay? Naisip ko noon, Na? kapag nag-asawa siya, Ano? malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ayun. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Grabe, Lisa Marcos, paano ba yan? Ang tindi nun, ha? Lisa Marcos, ang lupit mo nun, ha? Kesa na sana masaayos ang buhay ni Bongbong Marcos, mas lalong nalulong. Ha? Sana kung nalulong kayo, pwede pa eh. Nalulong eh. Hindi kasi normal naman sa mag-asawa yung ganun eh, yung lolo. Pero yung malulong ka, ay iba yung usapan na yun. Hindi kasi, kaya nga ikaw nagkaroon ng asawa sa buhay, partner, ika nga, ay para umayos ang iyong buhay. Hindi malulong pa, mas lalo pa, naging adik. Kung dati, sinisinghot-singhot lang, ganun-ganun. Ngayon, ginagano na sa ngipin yan. Lalong lumulong daw eh. Di ba? Hindi ko alam kung ano ba mas malala doon. Pasensya na kayo, hindi po ako eksperto pagdating sa ganyan. Pero ganun daw, lumulong. Parehas pala silang mag-asawa. Alam mo, na-amaze ako dun sa sigawan ng tao. Iniisip ko kasi, mga kababae, iniisip ko, tuwan-tuwa ba sila na adik yung presidente? Hindi kasi alam mo yung para, ba't kaya sila nagsisigawan ng ganyan? Napapatanong ka eh, dahil adik ba yung presidente? Kaya sila sumisigaw. Gusto niyo ba ng presidenteng adik? Or, baka naman, kasi yan talaga ang nasa loob ninyo. Yan yung laman ng puso ninyo, isipan ninyo, ngunit hindi nyo lang masabi o kaya ay hindi lang pa naiko-confirm sa inyo. Kasi may ganun eh. Lahat tayo, di ba? Sabihin man ni Duterte, adik yan si BBM. Alam mo yun, may mga nagtatanong pa sa akin, di ba? Na mga kakilala ko na hindi naman sa politika, sasabihin nila sa akin, Banat ba ito totoo ba na adik si Marcos? Sabi ko, yun na sabi ni Duterte, di ko alam, di ba? I cannot say oo or hindi kasi hindi naman ako witness doon. Hindi ko naman siya nakitang nag-hit, di ba? Hindi ako witness, so I cannot say. I will only trust and depend on what PRRD said kasi siya mismo may alam na intel nung panahon na siya ay presidente. Diba? Mamaya malalaman ninyo kung paano niya nalaman. Eto, kaya sila nagsisigawan dahil yung 90% or 80% or 30% or 20% or 50% or 99.1% or 99.9% na naniniwala silang adik si Marcos pero meron pang 1% hindi. Yeah? Dito, nung pagsalita ni Amy, yon! Confirm na talagang adik. Kasi wala nang pwedeng magsabing hindi siya adik. Tanga mo na lang kung maniniwala ka pa rin na hindi siya adik. Tanga ka. Bakit? Mas magaling ka pa doon sa ate, nakasama, nakakita. Bobo ka ba? Hindi, ako tatanungin ko lang kayo ha. Sa mga kumu-question pa kung talagang adik si Marcos, so mas alam nyo kaysa sa kapatid niya na nagsasabi na sa inyo, ako mismo naglinis ng drugs nila. Ako mismo nakita ko adik yung kapatid ko. Mas maniniwala pa kayo sa sarili ninyo o dun sa mga vlogger na bayaran kaysa dun sa ate na nakakita, naka-experience at kasama sa buong buhay niya, yung kapatid niya. Abay, matindi tama ninyo, baka adik na rin kayo.
Kung sino man nung hindi naniniwala dyan, addict na rin siguro yan. O malamang, alam mo, baka ka-jamming nyo pa. Kaya siguro, ganyan ang pagtatanggol nyo. Malamang ka-jamming nyo. Or, nakikinabang kayo sa pera. Pag presidente. Kasi, ako naintindihan ko yung mga katulad ni Auntie Claire eh. Bakit? Wala namang kwentang abogado yan eh. Yung mga logic niyan, sabit. Pag yung mga vlog niya dati, wala man nanonood yan eh. Sabit. Totoo, walang biro. I-rewind niyo yung mga vlog niyan dati, walang kwenta. Ngayon, dahil nakinabang siya at nagka-position siya, wow, undersecretary ako, wow, official ako, humihingi ako ng... Ay, may alam ako, di ko sasabihin sa inyo. Basta, may alam ako. Basta ano ko, mataas ako, official ako ng gobyerno, okay ako, ganun, di ba? Syempre, sisip-sip at sisip-sip yan. Ayaw niya malaglag sa posisyon. Ayaw niyan mawala. Baka nga, sabi nga ni Boss Dada, baka nga hindi na presidente si Marcos, gusto niya pa rin, hindi pa rin siya magre-resign. Ito si Auntie Claire. Baka maunahan pa ni Marcos yan eh. Nag-resign na si Marcos, hindi pa nag-resign to si Auntie Claire dahil sa kapit ko. Ganyan katindi yan. Kasi gadon. Di ba? Hindi na abogado, wala nang karir. Galit na galit ngayon dito sa kapatid. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman siyang kwenta. Wala naman siyang sense. Irrelevant siya. Ngayon, para maging relevant lang, kailangan manatili sa pwesto ni Marcos. Pag resign ni Marcos, sigurado ako, pag resign ni Marcos o bumaba na siya sa posisyon, siga doon balik na naman sa kabubuhan niya. Yan ang totoo. Tuloy natin. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Narinig niyo yun? Halos hindi daw siya pumapasok nung gobernador siya diyan sa Ilocos. Di tama talaga yung sinasabi ng mga tao doon. Kasi yan naman talaga sinasabi nila. Ako, personal kong narinig yan sa mga tao sa Ilocos. Eto, di ba ilang beses ko na sinabi sa inyo, nagkaroon ng event dyan sa Ilocos, inimbita ni Senator Amy ang Mocha Girls. Nagpunta kami doon. Nagpunta ako sa munisipyo, sa opisina ni Senator Amy. Nagpunta ako sa bahay ni Amy, dyan sa Ilocos. Walang biro. Sinabi ko naman sa inyo yan. Di ba? Alam mo, pagtatanungin mo yung mga tao, kasi nagpunta kami sa parang night market nila doon yung may mga pagkapagkain, benta-benta, mga night market doon, kasi papasko ata yung something like that. Alam mo, tinanong ko yung mga tao, hindi nila kilala si BBM. Para bang sa kanila, si Amy kilala namin. Kasi talagang daw si Amy, down to earth. Pero si BBM, hindi daw nila naani. Nagtiba may kwento pa nga na hindi nga marunong mag-straight na Ilocano yan, si BBM. Kasi nga, laking Amerika, laki sa layaw, walang touch sa mga tao. Ganyan daw si BBM. So confirm yung sinasabi ng mga tao. Ayan, sinasabi mismo ni Amy, hindi nga daw pumapasok halos. Prontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Oh! Nagmamariwana pagising sa umaga? Ang lupit mo, Marcos. Gago! Hindi, pero may paliwanag yan. There's a scientific explanation to that. And historical in a sense. Meron. Kasi sa Amsterdam, ito para lang sa kalaman ninyo, nagpunta ako dun sa Amsterdam. Alam nyo naman ako, coffee lover ako eh. Mawala na ang lahat, kahit jowa, asawa. Wala pala akong jowa. Tsaka ng asawa. Huwag lang ang kape. Kaya coffee lang. Unang pinupuntahan ko talaga pag nagpunta ako ng ibang bansa, coffee shop. O kaya cafe. Pambihira sa Amsterdam. Pag sinabi mong coffee shop o kaya cafe, utang ina shit.
Hindi kape iaalok sa'yo. Marijuana. Oh, yan talaga. Ito to. Walang biro. Tapos sabi ko, bakit? Kasi daw, yun ang kanilang parang pampagising o whatsoever. Kaya yan. Yun ang istorya niyan, mga kababayan. Siguro, malamang, nung nawala sa Pilipinas sa mga Marcos, baka napunta si Bongbong Marcos doon. Sabi niya, Amsterdam, coffee shop. Oh. Magkape muna tayo. O, pagpunta niya doon, may marijuana. Huh? Ito ba ang pampagising sa umaga? Magawa ko nga sa Pilipinas. Gago! Baka ganun. Hindi, baka lang naman. Hindi ko sinasabing totoo yung kwento ko. Baka ganun. Nakapunta siguro doon sa mga coffee shop dyan sa Amsterdam at nakita niya marijuana, gagawin ko yan sa Pilipinas paggising ko sa umaga. Ganun kagad. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Ala! Kasama ng asawa at barkada. Yan oh. Ayan yun eh. Lahat sila. When you say lahat sila, lahat. Madami. Sila. Gumagamit daw ng cocaine, umiinom, naglalasing, kasama ang asawa. Gago! Kaya pala, naalala niyo yung may namatay sa Amerika? Tapos ang kinamatay is overdose. Naalala niyo yun? Tapos pinagbibintangan at pinapalusot pa ng Malacanang na kesyo hindi daw kasama si Lisa Marcos doon. Aba, this time, para bagang natahi-tahi yung mga katanungan natin noon, di ba? Ano yung katanungan natin na meron pala talagang nangyayaring sesyon habang nasa ibang bansa, di ba? Itong mga to. Aba, malupit pala itong mga ito. Naku. Pagka high pa naman, kung ano ginagawa. Tapos magkakaibigan. Baka ang bangbangan yan. Alam niyo yung bangbangan? Bang, bang, ganon. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ngayon. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Nako! Inigo, Nako! Tony Boy, Nako! Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano? Ang ganda ng pitik ni Marcos ni Amy doon ha. Alam nyo po yan. Hindi niya sinabing yun. Nag-iingat din sa libel to. Kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo noong 2022, bago mag-eleksyon, ilang beses po akong pinatawag po ni Pangulong Duterte sa Malacanang.